Habang walang tao sa kusina ay gumalaw ang Monica. Dahan-dahang bumaba sa cabinet at siniguradong hindi makakagawang ingay. Sumilip muna sa kusina at nakitang masayang nagkukwentuhan ng pamilya habang kumakain. Pasimple siyang pumasok sa isang pinto kung saan ang kwarto ni Momo. Sabay higa sa kama nito. Gabi na at lahat ng tao ay mahimbing na natutulog. Nagising si Momo dahil nakaramdam siya ng uhaw. Napatingin siya kay Monica na yakap na yakap niya. Sabay kausap rito. Monica, tulog ka? Tulog ka muna dito iinom lang sandali si Master. Kausap niya rito at pinitawan ito at hiniga sa dahan-dahan. Sabay lagay ng kumot. Ayaw niya kasing magkasakit si Monica dahil mahal niya ito at pinangako niyang aalagaan niya ito. Bumangon na siya at pumuntang kusina. Madilim ang paligid kaya hindi niya makita ang refrigerator. Gusto niya buksan ang ilaw kasi hindi niya ito abot. Habang kumakapa siya ay nabigla sa kanyang tumawag. Master! Tawag na isang matinis na boses. Patuloy pa rin sa pagtawag ang kanya. Sa kanyang pagmamayari ng boses hanggang sa makarating sa tapat ng refrigerator. Nagulat siya nang buksan ang ilaw at makita niya doon si Monica na nakatayo habang may hawak na kutsilyo na may tumutulo pang dugo. Pinuntahan niya ito at kinangga. Monica, sabi ko namang matulog ka muna, di ba? Pero salamat sa iyo dahil binuksan mo ang ilaw at nahanap ko rin ang refrigerator. Gusto mo ba kumain? Tanong ni Momo kay Monica. Dandahan namang tumango si Monica kaya napangiti si Momo. Kanina niya lang nalaman na kaya palang maglakad at magsalita ni Monica. Nang mag-isa kaya ganun na lang ang saya niya dahil may kausap siya at kalaro sa loob ng kanyang kwarto. Ay, ang amos mo naman. Bakit may pula ang damit mo? At bakit ang lansa ng amon mo? Halika, paniniguan mo na kita. Sa susunod, huwag ka nang makulit Baka makita ka ni na mama, tsaka tignan mo ang dumi mo. Sabi naman ni Momo. Sabay kuha ng kutsilyong hawak ni Monica at nilinis ito at nilagay sa tamang lalagyan. Sabay paligo kay Monica. Nilabhan niya rin ang damit ni Monica ang malansa at kulay pula. Ano mo nagawa iyan, Monica? Kana ko ba? Kalaro kita. Bakit mo pinatay si na mama? Hindi na kita kalaro, hindi mo na ako master. Hindi na ulit tayo magkikita. I hate you. Sigaw ni Momo. Kay Monica. Sabay lagay nito sa hagdanan kung saan niya ito nakuha noong umaga kasi ay nagtaka siya kung bakit walang tao sa sala at kusina. Kaya pinuntahan niya ang kwarto ng pamilya niya at nakita niyang patay ang lahat ng ito. Kumamin sa kanya si Monica na siya ang gumawa noon. Para daw hindi sila maghiwalay. Sabi rin ni Monica na narinig niyang balak nilang maglipat ng bahay dahil mas mura daw doon at mas maganda pa raw. Kaya pinatay niya sila. Maraming dumating na kulit